What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na patay deadbot problem. Galing po ito sa Nagcarlan, Laguna. Ang isyo po nito kapag i-restart or malubat, hindi na daw magpa-power on. Antayan daw niya linggo o lagpas linggo bago mabuhay. At ang gagawin natin ngayon mga idol, gagawin po natin normal na kahit malubat, madren, mag-update, pwede na wala na pong sakit sa ulo. Ayan, ang model po pala dito ay Poco M3. Ayan, common issue po ng mga Poco M3 o Redmi 90 ay deadbot. Paano ba yan solusyonan na hindi na talaga babalik pa ang sira? Abangan nyo po ang full video repair. At bago po ito pinadala mga idol, maraming beses na po ito pinagawa. Ayan, bumabalik daw ang sira, hindi naaayos ng normal. At ito po yung hitsura bago pinadala. Ayan, nabungi-bungi na ang mga casing, nakailang baklas na siguro ito. Pati po yung lagayan ng fingerprint, ayan, nabutas na or nabasag na ang pinaka-housing. At kung napapansin nyo mga idol, inon ko po siya at i-charge ko siya. Ayan, nagcha-charge po ang charger natin. Kapag isaksak po natin dito ay wala talagang power, wala po siyang reaksyon. So, ibig sabihin, patay po ang unit. Paano ba ito solusyonan ng tama na hindi na talaga babalik ang sira? At ayan, bago natin magawa yan mga idol, tanggalin natin yung SIM holder at iangat natin yung pinaka-back case. So, ayan, madali na po siya maiangat mga idol dahil kitang-kita naman po na nakailang backlas na ito at nakailang paggawa na daw ito, hindi ata na solusyonan ng tama. Kaya yun po yung gagawin natin ngayon mga idol. Sana magawa natin ng paraan. At kung napapansin nyo mga idol, ang dami pong alikabok sa loob. So matagal na siguro itong na-stock. Hindi na pinayos dahil ganun pa rin naman talaga, babalik pa rin. At ayan, tanggalin natin yung screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At kung napapansin nyo mga idol, marami na pong nilagay na paste sa ibabaw ng bakal. At ayan mga idol, iangat po natin ang pinaka-shed. At kung napapansin nyo mga idol, nag-green-green na po ang pinaka-charging IC. Nakailang rehit na siguro ito, kanun pa rin at bumabalik. So wala po dyan ang tama mga idol. Ginagalaw po dyan pero hindi po ma-unli reboot. So nagagawa naman yan mga idol kapag nire-rehit banda dyan, pero kaya pala bumabalik dahil dyan po siya nire-rehit. So dito po banda sa may bakal na maliit, nandyan po talaga ang 100% satisfied talaga. At ayan, nung chinik ko po banda sa CPU, nag-green-green na rin talaga. So ingatan nyo mga idol, wag nyo pong i-rehit ang CPU, wag nyo na po i-rehit ang charging IC. Ang gagawin nyo po mga idol, gagalawin niyo po dito banda sa may shed na maliit. So wag niyo galawin ang CPU, charging IC, dito po niyo banda, ayan, yung maliit na caps. So lagyan po natin ng plugs. So dito mga idol, ang tamang paliwanag dito. Marami na po tayong video nito mga idol at marami po namang nag-request ngayon na mag-upload tayo ng ganito. So ayan, in-upload na po natin at ito na po yung ni-request ng iba. Ang gagawin natin mga idol, ayan, 400 temperature, heat temperature ang gagamitin natin para matanggal. Lagyan natin ng plugs at ang tamang paliwanag dito mga idol. Kung napapansin niyo, yung pinaka-shed na maliit ay wala pong butas. At ayan, dito banda sa may maliit na IC mga idol, pwede nyo po yung kalugin, pwede nyo po i-revolve, pwede nyo po i-flat. So dito mga idol, pinaplat ko po siya para mag-normal din talaga siya. So meron namang iba nag-unli-reboot nito mga idol, tinatanggal yung mga kapasitor. So ito mga idol, ang best technique ko dito, marami na po akong nagawa nito, wala pong bumabalik. Ayan, pinaplat ko po siya, ayan, lalabas po ang tingga. So kailangan mga idol, pag nag-plat ka nito, hindi po tabingi, hindi mababasag ang IC dahil signal po yan kapag nagkamali ka dyan, mag-no service na yan. Ayan. So kung napapansin nyo, plat na plat po siya. So 100% satisfied yan mga idol. Pwede nyo po yan alugin or pwede rin i-plat or pwede rin i-revolve. So ayan, ibalik natin yung shed. So sa pagbalik po ng shed mga idol, para may exhaust po siya, kailangan hindi po siya nakalagay ng tama ang bakal. So lagyan po natin kabila, iangat natin konti para may exhaust siya. Kasi yun po ang dahilan kaya nadi-deadbot po siya. O minsan naman walang signal dahil wala pong exhaust ang pinakabakal na yan. So ayan, meron po siyang angat konti at ang kabila naman ay nakadikit talaga ng maayos. At tingnan natin mga idol. So dito mga idol, sa paggawa nito, minsan kapag galawin mo yan dyan mga idol, hindi po siya nagpa-power. So meron ka rin pong gagawin na iba. Kaya madalas ito, ginagalaw ang lahat ng part. Ang ending, ibabalik sa'yo at lamog na ang motherboard. At ayan, isalpak natin lahat mga idol. At tingnan muna natin, ayan, marami pong kalawang sa ilalim, namuti na po siya. So possible na nabasa po ito. At tingnan mo mga idol. So na-unli-reboot ko na ito, dapat buhay na ito. At kung napapansin nyo mga idol, wala po siyang reaksyon. Kapag i-charge mo siya, walang kidlat na lumalabas. Tinanggal-tanggal na natin ang charger, hindi pa rin lumalabas ang charging. Ayan, kung napapansin nyo mga idol,
hindi siya nagja-charge kanina, walang reaction. At kapag tanggalin mo yung battery niya, connection sa board, ayan, lumalabas ang kidlat. Magbi-blink-blink po ang kidlat niyan kapag hindi mo isalpak ang battery. At ayan mga idol, kung napapansin nyo, ganyan lang siya kapag hindi nakasalpak ang battery. Pero kapag ibalik mo ang connection ng battery sa board, hindi po siya lumalabas. May logic po na gagawin dito mga idol. Kaya sinasabi ko kanina, madalas ito, maraming gumagawa nito na hindi nagagawa dahil hindi alam ang sekreto mga idol. Kapag isalpak mo kasi ang battery, ang akala mo patay pa rin, hindi tama yung paggawa mo, kaya nalalamog ang board. Ang akala mo patay pa rin ang ginawa mo. Pero ito yung logic mga idol. Ang pinaka may tama talaga dyan, may tama rin ang pinaka fuse. Kaya kapag isalpak mo ang battery, hindi lumalabas ang kidlat. Ayan, ang gagawin natin mga idol, i-bypass po natin ang fuse. So isa din po sa main issue nito mga idol, ang ganitong unit, ang pinaka fuse. Minsan nagre-restart, naglulugo na lang. So ito po yung gagawin. Ayan, i-bypass po natin, pagdikitin po natin yan. Kaya sinasabi ko kanina mga idol, marami pong gumawa nito na nalalamog ang board dahil hindi alam ang sikreto na paggawa. So ininitan lahat, hindi nila alam na may tama pala ang fuse. Kaya ayan mga idol, kanina nung hindi pa natin tinanggal ang fuse, hindi po lumalabas ang kidlat na nakakabit ang battery sa board. At ayan, ilang segundo lang lalabas agad ang kidlat. Kaya ayan mga idol, normal na po talaga ito. Dalawang issue na po ang ginawa natin. Kasi ang main issue nito mga idol, deadbolt at pinaka battery fuse. At dahil nagawa na natin yung dalawa mga idol, talagang 100% only reboot, only drain, only update na po ito. Lahat po ng tama ay mas-solve na po dito. Minsan kasi hindi nagkakamera yan. Minsan kapag tinatawagan mo, namamatay, ay na-solve na rin po natin yan. At tingnan natin mga idol kung talagang magtutuloy yan dahil puro repair na po ang board nito. Kanina kung napapansin nyo, nag-green-green na po, kakainit po ng charging IC. So isa din po sa dahilan kung bakit hindi nagkakarga ang unit kapag nadali mo ang charging IC kapag iniinitan mo. O minsan naman, makalog muna ng kunti yan, ay mag-shortage yan, mag-iinit yan. Kaya ang banda sa charging IC na may mga green-green kanina mga idol, huwag nyo na po yung galawin, pati yung sa CPU para hindi po lalong masira ang inyong cellphone. At ayan, after po ilang minuto lang mga idol, ayan, kumain pa po ako dito after 30 minutes mga idol. Ayan, ang bilis po niyang nagkarga mga idol. Ibig sabihin mga idol, yung IC na iniinitan kanina, yung mga nag-green-green ay hindi po na-damage. So ayan, i-on na po natin at tingnan natin, lagyan muna natin ng SIM dahil connected po sa ginawa natin ang pinaka-signal niya. Kapag nagkamali ka ng gawa, mag-no service na po siya. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, meron po siyang SIM card. So good po ang paggawa natin sa pinaka-IC. So ayan. So, tingnan din po natin mga idol, ang gagawin natin dito, subukan po natin i-restart dahil ang sabi ng may-ari kapag nalubat or i-restart daw po ang kanyang cellphone, hindi na nabubuhay. Mag-antay siya ng ilang buwan, linggo para mabuhay. Kawawa lang ang itsura ng housing niya mga idol. Ayan, nabungi-bungi na po dahil kakabaklas-baklas po yan. At ayan mga idol, i-restart po natin. Ayan, ang gagawin natin, i-restart para makita natin kung only reboot na ba siya, only update, only drain. At kung napapansin nyo mga idol, bigla po siyang nagbubukas. So, madalas itong mga sakit nito kapag i-restart mo, hindi na nabubuhay. At ayan, kung napapansin nyo mga idol, nabuhay ka agad. At ayan, i-restart pa natin ng isa pa mga idol para maging transparent po tayo sa inyo. Baka sabihin ng iba na hindi totoo yan. At ito po ay galing po ito sa Laguna mga idol. Napakalayo po nito. Papunta po ng Taguig. At sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Feeds. At ayun mga idol, i-on po natin dahil kanina in-off po natin at 100% satisfied po talaga ang ganitong gawaan. At ang gagandahan po dito mga idol, pati yung fuse ginawa na po natin at sigurado ako back to kunat na rin ito malubat at 100% satisfied po ang ganitong gawaan. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.